Muli, isang mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. Miyerkules na naman po ngayon, midweek service na naman po natin. Tunay pong na napakabuti ng ating Panginoon at meron na namang panawagan ang ating Diyos. Naway nasa maayos po kayong kalagayan sa mga oras na ito at patuloy niyong nararanasan ang biyaya at habag ng ating Panginoon. Tunay na ang Diyos ay hindi magkukulang upang tayo paalalahanan sa kanyang mga salita. Napagpala tayo ng mga salita ng Panginoon nung nakaraang Sunday sa araw ng ating pananambahan. Natamnan na naman tayo ng mga salita ng Diyos at tunay nga na nagbibigay ito sa atin ng kalakasan sa panahon na ating kinalalagyan. Tumataas man ang mga bilihin, maging ang mga gasolina ay tumataas, pero dapat huwag hihinto ang pagtaas ng pananampalataya ng mga tunay na Kristiyano. At ang ating Panginoon gumagamit ng mensahero upang manindigan sa katotohanan at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, isang panawagan na naman. Ang title po na isishare ko sa inyo, busy ako pero walang bunga. Hallelujah. Maraming mga tao ngayon na talaga nga namang busy. Lalo na mga pamilya na napabayaan na ang espiritual nilang kalagayan dahil nga sa pagiging busy, sa paghahangad ng kayamanan ng sanlibutan. Talagang 24 hours na naghahanap buhay para lang makasunod sa takbo ng sanlibutan. Kaya nga, ang paalala ng Diyos sa ating mga pamilya, mahalagang mabasa po natin at matatagpuan po natin ito sa Haggai chapter 1 verse 5 to 10. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo, upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo ay nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay aking pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinabayaan ninyong wasak. Yan ang dahilan kaya ang hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Hallelujah! Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu upang maitanim ito sa ating puso at magdulot ito lagi sa atin ng kagalakan, kapayapaan at pag-asa. Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Hallelujah! Aming Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, tunay pong napakabuti niyo sa amin. Isang panawagan na naman po ang iyong mga salita, Panginoon, na aming nabasa. Magdulot nawa ito lagi sa amin ng kagalakan, kapayapaan at tapang. Lakas ng loob, Panginoon, upang patuloy na maglingkod sa inyo, Ama. Dalangin po namin, Ama, na maitanim ito sa aming mga puso at magdulot ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Magkakahiwalay man kami ng kalagayan ngayon ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Naroon man sila sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Dalangin ko na kayo po ang magpala sa lahat ng mga nakikinig at nanunood. Abutin niyo po ang aming espiritual na pangangailangan upang kami po ay patuloy na mapatatag sa pananampalataya. Mangusap din po kayo sa amin, Panginoon, at patuloy po kayong maluwalhati sa buhay namin, Ama. Salamat po. Gamitin niyo po akong daluyan ng inyong mensahe at kayo lamang po, Panginoon, ang maparangalan at mapapurihan sa pangalan po na aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng nabasa po natin. Bihira po itong mapag-aralan, ano? Kung mapapansin natin, dahil meron lamang po itong 2 chapter. Pero balikan lang po natin ang context bago tayo pumunta sa panawagan po talaga ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, ito po ay after ng 70 years na pagkakaalipin nila sa Babylonian Empire. Ang layunin nila, kaya sila pinabalik sa Promised Land, ay muling itayo ang templo ng Diyos na makapangyarihan. Lumipas ang mga panahon, nabanggit sa Ezra chapter 4, habang itinatayo ang templo ng Panginoon, may mga hindi sumasang-ayon at meron din po talaga na
nagbibigay ng distraction o para matayo ito. Nakapagsimula naman sila, naitayo naman nila, subalit dumating ang panahon sa kanila na para bang hindi na sila naging seryoso. Para bang ang mensaheng ito, parang sa panahon din na ating kinalalagyan. May mga hadlang talaga sa paglago ng pananampalataya. Kung mapapansin natin mga kapatid, bakit templo ang inunang itinayo sa Promised Land? Alam naman po natin, nawasak ito, yung napakagandang templo na ginawa ni Haring Solomon. Dahil nga sa kanilang pagliko, dahil sa hindi pag-honor nila sa Diyos, pinahintulutan sila ng Panginoon, ng Diyos, na sila ay maging alipin. Pero dahil nga may pangako ang Diyos, muli silang ipinapanumbalik at eto, sa kanilang panunumbalik, ang gusto ng Panginoon, magsimula tayo sa templo. Ilagay muna ninyo ang templo. Hallelujah. Kung mapapansin natin, bakit templo? Napakahalaga kasi ng templo eh. Kasi ang sumunod dito, nang itinayo, si Nehemiah naman. At ang ganda rin ng kwento kung babasahin natin ito. Pero ang pag-uusapan muna natin ngayon ay ang kwento ni Prophet Haggai. Ano ba ang papel ni Prophet Haggai? Ano ba ang kahulugan ng pangalan ni Prophet Haggai? Ang katumbas ng pangalang Haggai ay tagapagbigay ng kasiyahan o tagapagbigay ng kaligayahan o celebration o kaya piyesta. Ang mga Israelita, hindi naman natin makikita dito na sila ay mga tamad. Subalit lumipas ang panahon, nakalimutan na nila ang templo. Hindi na nila natapos na gawin. Itinayo nila ang kanilang mga sariling tahanan at hindi nagnabigyan ng atensyon ang templo. Kaya yung nabasa natin kaninang sulat, mapapansin natin, parang panawagan ng Panginoon, teka lang, magtrabaho man kayo ng magtrabaho, maghanap buhay man kayo ng maghanap buhay, siguradong kukulangin yan dahil hindi ninyo nakita ang dahilan kung bakit ko kayo pinabalik sa Promised Land. Ang unang misyon ninyong dapat tapusin ay ang aking templo. Hallelujah! Kaya nga tinawag si Prophet Haggai, pinaalalahanan ng kanyang bayan. Kaya nga mga kapatid, makarelate tayo sa panahon na ating kinalalagyan. Kasi ang panahon natin ngayon, ito yung parang nakikita ko na marami na mga Kristiyano ang nananamlay sa pananampalataya. Ano ang dahilan? Dahil sa hirap, gutom, pagtaas ng mga bilihin. Kaya nga doon sa Matthew chapter 24 verse 12, marami daw ang manlalamig sa pananampalataya. Nagbigay ng babala ang Diyos na wag nawa tayong mapabilang sa mga nanlalamig sa pananampalataya. Pero sa mga tunay na Kristiyano na nakababad sa salita ng Panginoon, hallelujah, walang puwang ang panlalamig sa pananampalataya dahil nahayag na sa atin ang pangyayari ng gutom, hirap, giyera, kaguluhan sa iba't ibang bansa, lindol sa kaliwat kanan na naririnig natin ay nagpapatunay lamang po na malapit na ang ating katubusan o ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yan ang inaasahan natin at yan ang nakasulat sa salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng mensahe, may isang tatay na araw-gabi nagtatrabaho para sa pamilya. Kompleto ang pagkain ng bahay. May mga pangangailangan, pero isang araw sinabi ng anak niya, "Tay, salamat po sa lahat ng ginawa ninyo. Pero miss na namin kayong makasama doon sa pananalangin at sa pagsamba." Hallelujah! Doon na-realize ng tatay na ibibigay niya nga ang lahat maliban sa pinakamahalaga, ang espiritual na kalagayan. Alam niyo po bang mga kapatid, ganyan na ganyan ang kalagayan ng Book of Haggai. Ang lahat, ang akala nila, pinrovide nila ang pangangailangan sa kanilang mga tahanan, pinaganda nila ang kanilang mga bahay. Hindi sila tamad, tandaan natin, masisipag sila, pero nawala ang pinaka-prioridad dahil naging abala sila sa kanilang personal na pangangailangan. Ganito ang sitwasyon sa panahon ng Haggai. Maayos ang personal na buhay, pero napabayaan ang bahay ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga nakaka-relate tayo sa panawagan na ito. Bagamat sa Old Testament ito na isulat, pero dinadala tayo sa panahon na ating kinalalagyan. Bakit napunta ang mensahe, ang panawagan ng Panginoon sa panahon na ating kinalalagyan ngayon? Kasi marami na rin po kasi ngayon na di-distract, hindi na makapag-focus na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil sa kahirapan. Huwag nawa tayong matakot mga kapatid. Huwag nawa tayong mangamba. Hallelujah! Magpatuloy pa rin tayo sa mandato na inutos
inuutos sa atin ng Panginoon, ang Great Commission, ang dahilan kung bakit nabubuhay ka bilang tunay na Kristiyano, ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga taong naruroon pa sa kadiliman. Hallelujah. So mga kapatid, pagising mo lang sa umaga, may bagong problema na agad. Tumataas ang presyo ng bigas, gasolina, pamasahe, kuryente, tubig, tuition at halos lahat ng bilihin. Kahit dublihin mo ang sipag mo, minsan parang kulang pa rin. Hallelujah! Marirealize mo yan. Kaya nga sabi dito, pag-isipan daw natin kung ano daw yung mga ginagawa natin. Kaya maraming pamilya ngayon ang nagtatanong, bakit parang mas pagod tayo sa pagtatrabaho pero parang kulang pa rin? Busy nga, pero kulang pa rin. Bakit parang mas marami tayong trabaho ngayon pero hindi pa rin sapat? Bakit parang ang dami nating ginagawa pero parang wala pa rin kapayapaan? Hindi ba? Yan ang tanong ng maraming mga tao ngayon. Di ba? Kung papansinin natin, doble kayod. Hallelujah! Ganyan na ganyan ang mensaheng ito na narinig natin. Isang panawagan ng Panginoon na baka nakalimutan natin ang pinaka-prioridad natin bilang isang Kristiyano o bilang isang taong nilikha ng Diyos na binigyan niya ng lakas, binigyan niya ng hininga. Kumusta ang Diyos? Ino-honor ba natin siya? Binibigay ba natin yung para sa Diyos? Hallelujah! Nawa, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kaguluhan, huwag nating ipagkait ang para sa Diyos dahil yan ang susi ng pagpapala. Hallelujah! Dahil nga sa mga nangyayaring inflation, marami tuloy ang inuuna muna ang sarili nilang bahay kaysa bahay ng Diyos. Inuuna nila ang comfort kaysa calling. Hallelujah! Inuuna nila ang security kaysa surrender. Kumusta tayo mga nagsasabing Kristiyano? Baka mamaya hindi na una ang Diyos sa buhay natin. Hindi na siya ang number 1 sa puso natin. Diba mababasa natin doon sa Revelation chapter 2, nasaan na ang unang pag-ibig mo? Ang Panginoon, ang sabi niya, pag-isipan daw nating mabuti ang mga nangyayari sa ating buhay. Parang sinasabi, anak, saan napupunta ang lakas mo? Saan napupunta ang oras mo? Saan napupunta ang puso mo? Kaya ngayong araw, gusto kong iwan sa inyo ang simpleng salitang act. Kalimutan na muna natin ang mga reklamo. Hallelujah! Sa mga tunay na Kristiyano, alam naman natin, natutunan na natin sa kwento ni Moises, ang mga kasama niya, mga reklamador, natuwa ba ang Diyos? Hindi ba't nagalit sa kanila? Itigil muna natin ang pag-worry at hindi sapat ang puro plano. Kailangan na nating kumilos. Hallelujah! Isang magandang halimbawa din po na makita nating mga Kristiyano. Bagamat hindi naman masama ang ginagawa ni Marta. Hallelujah! Ang masama lang na ginawa niya, nung mapansin niya na si Mary hindi kumikilos at siya trabaho ng trabaho. Ano sabi ni Marta? Sabihan daw si Mary. Pero ano sabi ng Panginoon? Mas tama ang ginawa ni Mary. Kaya mga kapatid, sa kabila ng ating kabisihan sa mundong ito, baka mamaya hindi na tama ang ating ginagawa. Baka palayo na yan sa Diyos. Hallelujah! At maraming mga pamilya ang nagsasuffer kapag ang tatay hindi napangunahan ang pamilya tungo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag matakot, huwag mangamba. Kailangan naroon tayo sa panig ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin ang acronym na ACT. Kapag nabibisi tayo sa mga bagay-bagay, pero bakit kaya wala tayong nakikitang bunga? Hallelujah! Tandaan natin ito. Nawa, ito'y gumising sa ating kalagayan. Pagod na tayo sa kakatrabaho, pero nasaan ang bunga? Bakit parang hindi natin ma-enjoy? Bakit parang hindi ako masaya? Ay kulang talaga kapag wala si Kristo sa buhay natin. Kaya yung act, meaning kumilos o gawan ng aksyon. Mas makabubuti kung bukod sa pagpaplano, pagsasalita o pangarap ay sasamahan natin ng aktwal na ginagawa. Hallelujah! Kaya nga ang pananampalataya daw na walang gawa, ano daw sabi? Ay patay daw.
So mahalaga na ang pananampalataya ay nakikitaan ng pagkilos, nakikitaan ng paggalaw, nakikitaan ng paglilingkod. Yan ang tunay na pananampalataya, hindi lamang sa salita magaling, pinatutunayan ng kanyang kilos, pinatutunayan ng kanyang buhay ang tunay na pananampalataya. Hallelujah! Kaya nga, maraming pamilya ang may pangarap, maraming gustong ayusin at maraming ipinapanalangin. Pero minsan, kulang at walang direction dahil wala tayong tamang action. Hallelujah! O kaya may action naman, papalayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, tandaan po natin ito mga kapatid. Letter A, arrange priorities. Kailangan nating ayusin ang ating priorities sa buhay. Teka lang, baka mamaya ang priorities natin ay ang sarili lang nating pangangailangan. Diyos muna ang una. Pasalamatan ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tayo pong naghahanap buhay, may mga trabaho. Kumusta ang ating tithes, ang 10 bahagi? Na ibibigay ba natin sa ating Panginoon? Kahit sa panahon ng kahirapan, magtapat pa rin sa Diyos dahil ang Diyos, tutumbasan niya ang ating katapatan. Huwag kang manghinayang kapatid dahil ang susi ng pagpapala ay iyong katapatan natin sa ating Panginoon. Kumusta tayo kapatid? Nagpapakita din yan ng ating priorities sa pagkilala natin sa ating Panginoon na i-honor natin ang Diyos sa lahat ng ating kinikita. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba kapatid. Dahil ang biyaya ng Panginoon, kahit unbeliever, gagamitin niya para pagpalain po tayo. Hallelujah. Subok na po yan sa kwento ng Biblia. So mga kapatid, ayusin muna kung ano ang pinakamahalaga. Kapag mali ang prioridad, kahit gaano tayo kabisi, parang walang nangyayari. Hallelujah! Kaya nga, pag-isipan ninyong mabuti ang inyong ginagawa. Sabi ng Panginoon sa Hagay, di ba? Makikita natin sa sulat niya, pag-isipan nyo, manahimik ka muna panandalian. Kaya kung parang nakakaramdam ka ng, teka lang, pagod na ako. Bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? Bakit parang ang lungkot ko? Andyan naman yung mga material na bagay. Nandyan naman yung pamilya ko. Nakakakain naman sila ng sapat-sapat. May magandang bahay naman ako. May magandang sasakyan naman ako. Bakit parang ang lungkot-lungkot ko? Bakit parang hindi ako masaya? Kapatid, may kulang sa lahat ng iyan. Kailangan si Kristo sa buhay ng sino mang tao. Ibalik ang pananalangin sa ating pamilya. Yung consistent na communication sa ating Diyos, huwag mawawala. Kahit magkagulo ang sanlibutan, magkaroon man ng giyera sa iba't ibang bansa, ang pananalangin huwag nating pababayaan. Ang Dawnwatch prayer sa ating iglesia, kapatid, kumusta ka? Hindi ka pa ba kinakatok ng ating Panginoon na sumama sa Dawnwatch prayer? O tinatawa-tawanan lang natin. Napaka-imposible naman kasi na hindi kayo kinakatok mga kapatid na sumama din sa Dawnwatch prayer. Hallelujah! Hindi kami hihintong ipanalangin ang mga kapatiran. Kapatid, nawa, makasama din po namin kayo sa darating na Sabado. So, ibalik ang pananalangin sa tahanan. Hindi lamang sa tahanan, sa ating iglesia. Magkaroon tayo ng pananabik sa pananalangin dahil yan ang isang napakalaking pribilehiyong ibinigay sa atin ng Diyos. Gamitin natin kapangyarihan ito. Shield yan ng ating pananampalataya. Ipakita sa araw-araw ng ating buhay, sa araw-araw ng ating desisyon na laging una ang Diyos na dapat nating pinararangalan sa buhay natin. Hindi lamang sa tuwing tayo sumasamba, naging sa paglabas natin sa ating iglesia, dapat nakikita ang Diyos sa buhay natin. So balikan po natin, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Hallelujah! Napansin ba natin? Sa kabila ng kanilang kasipagan, pero parang kulang. Isang panawagan sa atin, baka mamaya napapabayaan natin yung higit na mahalaga sa buhay natin. Tandaan po natin, hindi talaga tayo tinawag
para pabayaan natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Merong mga mandatong iniwan sa atin ng Panginoon. Puso na ng isang tunay na Kristiyano o kasama na sa dugo natin ang Great Commission. Yan ang tinuturo sa atin ng banal na Espiritu. Kung may banal na Espiritu ang isang tunay na Kristiyano, hindi siya mahihiyang ipahayag ang mabuting balita. Ang sabi doon, pag-isipan mong mabuti ang mga ginagawa ninyo. Ang ganda nito realization sa mga nangyayari sa buhay natin. Kumusta nung mga panahong binabali-baliwala natin ang mga gawain ng Panginoon? Yumaman ba talaga tayo? Nagkaroon ba talaga tayo ng tunay na kagalakan, kapayapaan, realization? Pero nung panahon na naroon tayo sa umbrella ng Diyos, hindi ba't nararanasan natin ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa? Dahil ang Diyos ang ating kasama. Kung mapapansin natin yung kwento ng prodigal son, ninais niyang lumayo sa ama. Ano ang nangyari? Hindi ba't napahamak siya? Sapat na ang mga kwento sa Bible para wag tayong lumayo sa presensya ng ating Panginoon. Magpatuloy tayong maglingkod sa Diyos na makapangyarihan dahil siya lamang ang nakakaalam sa lahat ng ating pangangailangan. Sa panahon natin ngayon, karamihan sa mga tatay o mga leader ng tahanan ay abalang-abala sa pagtatrabaho. Nakapokus sa kikitain sa mga bills na babayaran at iba pang mga responsibilidad bilang mga provider. Pero ang tanong, kumusta ang spiritual life ng ating mga pamilya? Hallelujah. Magandang tanong ito. Magandang panggising ito. Hanggat meron pa tayong lakas, meron pa tayong hininga, kumusta ang pamilya natin? Kumusta ang mga anak natin? Hallelujah. Ito ang panawagan ni Propeta Hagay. Gisingin mo ang bayang minamahal ko, ang mga Israelita. At sa panahon din natin ngayon, yan din ang panggising sa atin ng Panginoon. Kumusta tayo? Ano yung ikalawang acronym ng ACT? Yung una, tandaan natin, yung letter A, arrange priorities. Ayusin ang prioridad. Pangalawa, yung letter C natin, continue working. Magpatuloy, magpakatatag, huwag sumuko kahit mahirap. Dahil ang Diyos ay kumikilos sa mga taong tapat at masipag. Minsan, nung nakinig ako ng balita, sa panahon natin ngayon, minsan nakakalungkot. Marami ng driver na huminto sa kanilang pamamasada. Ang sabi nila, sa bahay na lang ako, hindi na ako magtatrabaho, hihinto na ako sa pamamasada. Yun ba talaga ang solusyon? Mga kapatid, dahil ang taas na raw ng diesel, ang taas na raw ng gasolina, sa bahay na lang ako siguro dahil wala na rin naman akong kinikita. Sa ating mga tunay na Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka anak, lumabas ka dyan anak, huwag kang matakot, ako ang Diyos na kasama mo. Hallelujah. Kaya nga ang mensahe ng Diyos kay Hagay ay be strong and work. Hallelujah. Hindi dahil malakas tayo, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Yan ang nakakalimutan ng maraming mga tao. Dapat tandaan natin, hanggat may lakas ka, may hininga ka, ang Diyos kasama natin. Hindi ka susuko, hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi sayang ang ginagawa mo para sa pamilya at para sa Kanya. Hallelujah. Ang biyaya at habag ng Diyos ay pinararanas niya pa rin sa atin. Ang Diyos ang magpapala sa bawat tatay, sa bawat pamilya na siya ang inuuna sa buhay natin. Gaya ng bilin ni Apostol Pablo kay Timothy, ang sabi ni Apostol Pablo, Timothy, magpatuloy ka sa pananampalataya, ipaglaban mo ng puspusan dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Yan din ang panawagan sa atin ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa pananampalataya, huwag tayong susuko. Ang pagsuko minsan kasi nagsisimula yan sa panlalamig sa pananampalataya. Kapag hindi ka na masaya sa pag-attend mo sa gawain, hindi ka na masaya sa pagdalo mo sa araw ng pananambahan, uunti-untiin yan, aagawin ng kaaway sa'yo. Kaya minsan, ang dami mo nang sinisisi, kapatid. Huwag na huwag dumating sa atin to sa kalagayang ito. Alalahanin mo, saan man tayo magpunta, ang Diyos ang siyang ating pastol sa buhay natin. Hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Hagay chapter 2, verse 4 to 5, ang sabi dito, gayunman, magpakatatag kayo. Patuloy ninyong gawin ang templo, sapagkat ako'y kasama ninyo. Hallelujah.
nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangako palagi ko kayong papatnubayan. Hanggang ngayon, kasama ninyo ako, kaya't wala kayong dapat ikatakot. Hallelujah. Siguro, nakalimot na ang bayan ng Diyos. Kaya nga, ang panawagang ito, ang sabi niya, hindi nyo ba naaalala? Ako yung kasama ninyo sa Egypt. Ako yung nagpalaya sa inyo. Ni minsan hindi ko kayo iniwan. Hindi ko kayo pinabayaan. Pero minsan nasaktan ako nung ako yung hari na nagpapala sa inyo. Nanawagan kayo na gusto nyong magkaroon ng hari. Masakit para sa akin yun dahil hindi ninyo nakita ang makapangyarihang kamay ko. Ni minsan nung naglalakad kayo sa ilang, alam nyo ang pangyayari. Bagamat tanghali o mainit, naroroon ang pillar of cloud na gumagabay sa inyo. Naroroon ang pillar of fire sa gabi na nag-iingat sa inyo. Hallelujah! Tapos ngayon, magdidiman kayo na gusto nyo magkaroon ng hari. Masakit para sa Diyos yun. Hallelujah! Kaya nga, ipinaalala sa kanila ng Diyos na ako yung Diyos na naglabas sa inyo, na ako yung Diyos na kasama ninyo sa panahon na ating kinalalagyan. Siya pa rin yung Diyos na kasama natin sa panahon na ating kinalalagyan. Hallelujah! Dahil ang Diyos natin, mula noon hanggang ngayon, Diyos na hindi nagbabago. Ang panahon na ito, kasi ang mga Israelita, dahil nga marami ding mga oposisyon sa kanilang pagpapatayo sa simbahan, para bang nawawalan sila ng gana. Kaya yung paalala ng Panginoon, ito ay muling gumising sa kanila. Hallelujah! Kaya nga minsan madalas talaga, mahalaga talaga ang araw ng pagsamba eh. Kaya alam nyo po, sa lumilipas na isang linggo sa buhay natin, maraming itinatanim ang kaaway sa isip natin. Minsan, merong mga doubt, merong mga question. Kapag hindi natin pinahalagahan ang pagsamba o ang mga gawain, lalamunin tayo ng kalungkutan. Salita lamang ng Diyos ang panglaban natin dyan upang maipanumbalik muli ang tapang at lakas ng loob natin upang magpatuloy. Ang Diyos gustong-gusto niyang bigyan ng bagong simula ang sino mang nagnanais na magkaroon ng bagong simula. Sa tuwing tayo lalapit sa Diyos, hindi kanya susumbatan eh. Yayakapin ka ng Diyos. Ang gustong-gusto ng Diyos yung panunumbalik natin. Yung na-realize na natin na ang hirap pala na kapag anlayo natin sa Diyos. At eto na ako ngayon, Lord, sa isang salita mo lang na pagsabi mo, Panginoon, tulungan mo ako, mararamdaman mo na ang presensya ng Diyos, yung yakap ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, hindi gaya ng pag-ibig ng tao, kulang, hindi sapat. Ang Diyos, siya ang may perfectong pag-ibig. Kaya tayo natutong magmahal dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan ang dahilan. Dahil sa banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin na kahit ang kaaway, kaya nating mahalin at kaya nating patawarin. So mga kapatid, dito na tayo sa ikatlo at huling acronym ng ACT. Arrange priorities. Ayusin ang prioridad. Pangalawa, yung letter C natin, continue working. So magpakatatag at magtrabaho, wag matakot. So yung letter T natin, trust God's blessing. Hallelujah. Magtiwala na may pagpapala sa pagsunod. Hallelujah. From Old Testament hanggang New Testament, tinuturo sa atin ang pagsunod at paggalang sa Diyos na makapangyarihan. Hindi naman agad makita ang resulta. Ang Diyos ay tapat at magbubukas ng kanyang pagpapala sa tamang panahon. Maraming tao ngayon ang natatakot unahin ng Diyos dahil iniisip nila, paano kung mawalan ako? Paano kung kulangin kami? Paano kung hindi mag-work? Hallelujah! Ganon. Parang katanungan ni Satan, totoo nga bang mamamatay ka kapag kinain mo ang bunga na nagbibigay ng kaalaman? Huwag mong entertainin ang mga katanungan na magdududa sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Mas magandang panghawakan po natin mga kapatid, ang purong pangako ng Diyos. Sagot kita, anak. Ako ang bahala sa'yo. Ako ang magpapala sa'yo. Kahit hindi mananampalataya, gagamitin ko para pagpalain ka. Hallelujah. Yan ang Diyos na makapangyarihan natin. Yung hindi mo akalaing tao, minsan yun pa yung gagamitin niya para ipakita na sa Diyos walang imposible. Sa Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 27, sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa.
Pagpapala kapag sinusunod ninyo ang kanyang mga utos. Hallelujah. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, nagbubukas ng pintuan ng biyaya. Kapag tayo ay sumusunod, isang patunay na tayo ay may tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, nagdudulot ito ng kaayusan at kapayapaan sa ating pamilya. Sa ating trabaho, saan ka man naroroon, kapag tayo ay tunay na sumusunod, susunod ang pagpapala kung saan ka man naroroon. Haggai chapter 2 verse 9, dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. Sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayan. Ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Ang kaluwalhatian ay magiging higit sa nauna pa. Hallelujah! Sa buhay po natin, ang susi lang talaga mga kapatid, pananampalatayang may pagsunod sa ating Diyos. Pinakamalaking pamana ng tatay ay hindi naman talaga pera, kundi ang pananampalataya. Mga tatay, gising po. Hindi sa mga luho pinalalaki ang ating mga anak o ang ating pamilya. Hindi sa mga anumang gadget. Pananampalataya, pagkilala kay Kristo. Pagkilala sa daan ng kaligtasan sa ating pamilya. I-honor ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ipakilala sa ating mga anak na dapat number 1 ng Diyos sa buhay natin. Anumang tagumpay dapat makita sa pamilya na ang dapat pasalamatan, Diyos lagi. Siya ang unang dapat pasalamatan. Hallelujah. Gaya na sinasabi sa Lucas chapter 6 verse 48, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Hallelujah! Dahil si Kristo ang pundasyon ng tahanan. Kapag si Kristo ang pundasyon ng tahanan, siguradong dumaan man ang anumang mga pagsubok, gaano man kalakas ang bagyo, siguradong hindi matutumbayan dahil naitayo sa matibay na pundasyon. Walang iba, si Kristo dapat ang pundasyon ng isang tunay na pamilya. Sa panahon ng ating kinalalagyan mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na nananawagan. Tumatawag siya ng mga tao para paalalahanan ang kanyang bayan na unahin siya sa lahat ng pagkakataon. Huwag matakot, huwag mangamba. Kung may mga ministry tayo sa ating iglesia, gawin natin ito na nanggagaling sa ating puso, na mahal natin ang Diyos. Gusto nating paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. Ang dahilan kung bakit nabubuhay tayo ngayon ay para lamang sa kaluwalhatian ng ating Diyos na makapangyarihan. Kaya nga masarap mabuhay kapag alam mo ang direction ng buhay mo. Hallelujah! Walang sayang sa buhay ng isang Kristiyano dahil alam niya ang buhay niya ay para kay Kristo. Ang pamilya niya ay para kay Kristo. So mga kapatid, balikan po natin ang acronym ng ACT. Hallelujah! At dito na po tayo magtatapos. Yung A, arrange priorities. Ayusin natin ang ating prioridad. Hindi masamang magtrabaho, mag-ipon at magsikap. Pero wag nating hayaang maging number 1 ng pera, trabaho at takot. Ang Diyos pa rin ang dapat unang hanapin. Hallelujah. Yung C, continue working. Magpakatatag at magtrabaho. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod, sa pananalangin, sa pagtatrabaho at sa pagtitiwala. Hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo, sa pamilya natin. Patuloy pa rin kumikilos ang Diyos sa pamilya natin. So yung T, trust God's blessing. Magtiwala na may pagpapala sa pagsunod. Magtiwala tayo na kapag inuna natin ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Maaaring hindi agad mawala ang problema, pero hindi tayo mauubusan ng biyaya at lakas at provision ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi tayo magkukulang. Biyaya at lakas at provision ng Diyos patuloy nating mararanasan. Kaya masasabi mo, kahit anumang bagyo, mananatili akong nakatayo dahil napakatibay ng pundasyon ko. Dahil si Kristo ang una sa buhay ko. Kaya nga ang gandang paalala,
Dito na po ako magtatapos sa verse na ito. Bagamat madalas na po natin itong naririnig. Madalas na po natin naririnig. Pero ito nga ba ay naitatanim natin sa ating puso o ina-apply natin sa araw-araw ng ating buhay. Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Hallelujah! Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi nga siya natutulog Nakikita niya nga ang lahat ng hinaing natin Ang lahat ng ating pangangailangan, alam ng Diyos. Hallelujah! Ang kailangan lamang po natin mga kapatid, magtiwala at i-honor siya sa buhay natin. Hindi seek God last, hindi seek God kapag free ka. Hindi seek God kapag tapos na ang lahat. Hallelujah! Isang paggising po. Maraming mga hagay sa panahon na ating kinalalagyan. Hindi lang natin napapansin. At minsan, baka tayo pa mismo ang gustong gawing hagay ng Diyos para sa ating pamilya. Tandaan mo mga kapatid, ikaw at ako ngayon ay templo na ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga, mag-ingat sa bawat desisyon natin. Mag-ingat kung sino ba talaga ang number one sa buhay natin. Nakita natin, dapat ang prioridad ng isang tunay na Kristiyano sa buhay natin, unahin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Isang napakagandang panawagan sa gabing ito. Kapatid, naway napagpala na naman tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Nangyari sa Old Testament, sa New Testament, yan ang dahilan na ang salita ng Diyos mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. May impact noon, may impact pa rin ngayon. Kinakausap tayo, personal, kumusta ang dating sa'yo kapatid ng mensaheng ito. Hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat nabubuhay pa tayo, may lakas pa tayo, pwede pa tayong magsimula dahil ang gusto ng Panginoon, gustong gusto niya na bigyan ng bagong simula ang taong gustong magkaroon ng bagong simula na siya na ang una, siya ang dapat paglingkuran sa buhay ng isang tao. Sa mga kapatid, naway napagpala na naman tayo sa isang napakagandang panawagan ng ating Panginoon. Baunin natin ito sa araw-araw ng ating buhay, sa bawat desisyon natin, sa bawat gagawin natin kapatid. Dapat una lagi ang Diyos. Kung gawain ng Diyos yan, dapat siya ang una. Huwag kang matakot mawalan kapatid. Dahil kasama mo ang Panginoon, ipagpalit mo na ang lahat ng mga bagay sa Panginoon. Dahil kapag ang Diyos ang inuna mo, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Kailan pa ba nabaluktot ang salita o pangako ng Panginoon? Mananatili yan, magpakailanman. Yan daw ang mananatili magpakailanman, salita ng Diyos na higit nating kailangan. So mga kapatid, naway napagpala na naman tayo sa isang napakagandang panawagan at mensahe ng Panginoon. Sumain niyo nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa at patuloy mo nating ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May kagalingan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May buhay na walang hanggan. God bless and God first. Una ang Diyos lagi sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Napasalamatan ka namin dahil tunay na dakila ka at makapangyarihan sa aming buhay. Hallelujah. At karapat-dapat sa inyo ang aming pagsamba at pagpupuri bilang inyong mga nilikha. Hallelujah. Diyos, ikaw nga'y karapat dapat pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila. Alay sa'yo, aming Ama, aming hangarin, ang ikaw ay sambahin. Sinasamba ka namin, ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan.
Dulot mo sa tuwi-tuwi na tugon ko'y pagsamba. Pasani naglalaho sa ating pagtatagpo. Buong puso ko at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw nga'y karapat dapat pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila. Alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga karapat dapat pag-alayan ng pagsamba. Diyos, ikaw nga'y karapat dapat pag-alayan ng pagsamba. Aming dalangin ang ikaw ay sambahin. Aming dalangin ang ika'y makapiling. Oh, hallelujah, hallelujah. Tunay, O Diyos, na sa inyong presensya meron kaming kapayapaan, meron kaming kapanatagan. Sa iyo lamang ang papuri, O aming Diyos. Sa iyo lamang ang aming pagsamba. Ikaw lamang at wala ng iba. Ngayon at magpakailanman. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus.